not forever na ganyan ang pinagdadaanan mo. Kasi, sabi nga, a time to weep and a time to laugh. So, darating din ang panahon na malalagpasan natin yung pinagdadaanan natin. Kaya, pag nag-pray tayo, huwag na nating sabihin sa Lord na, Lord naman, sumusunod naman ako sa'yo, bakit mo ganito pinagdadaanan ko? Kung pinagdadaanan ka, parang lahat ng bagay malungkot at lahat masakit, pag hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling yung pinagdadaanan mo, it's just a season. Darating din ang time na matatapos din yan at darating ang panibagong chapter at magiging okay din ang lahat. Kaya pag nag-pray tayo, bakit hindi mo na lang gamitin or ibalik sa Kanya yung sinabi niya through dito sa Bible verse na to? Pwede mo ipag-pray na, Lord, ito pinagdadaanan ko ngayon. There's a time for everything. Kaya I believe na kung a time to weep ako ngayon, I believe na pagdating nung a time to laugh ko at tapos na lahat ng pinagdadaanan ko at maganda na ulit, meron akong bagong natutunan. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi yung change na nagbago. Kaya di ba sabi nga na, huwag mong istambayan ang problema kundi daanan mo lang. Sabi nga ni Job na magagandang bagay lang ba ipapapasalamat mo, hindi pa pati mga pangit. Di ba yung way ng pag-pray natin sa Lord, ibalik natin kung ano yung sinabi niya. Armor of God nga, di ba? Ito yung word of God. Yung word of a king, hindi siya pwedeng mabali. Kaya ibalik natin sa kanya na, Lord, sabi mo sa Bible, ganito. Kaya naniniwala ako na ito yung mangyayari sa akin. And paglabas ko dito, sa pinagdadaanan ko na to, new creation na ang lalabas. New Junalyn, new Katrina, new Voltaire, di ba? Kaya, ganda kaya ng time at saka ng change. Kaya talagang hindi sila nagkakalayo. Talagang hindi sila pwedeng mapipigilan. Yun nga, you can make the most out of it. Paano mo gagamitin yung time mo? Gagamitin mo ba siya sa pagtulog, di ba? It's all up to us din na kung yung time mo gagamitin mo, gigising ka sa umaga, magtatrabaho, kakain, matutulog, magtatrabaho na naman. Na parang ikaw yung kinontrol ng time. Dapat ikaw ang mag-control sa kanya. Bakit si Jesus, ang dami niya nagagawa sa isang araw. Alam niya kung paano gamitin yung time at alam niya din kung paano i-manage. Ganun. Kasi alam niya kung ano yung purpose niya din and kung anong kailangan niyang establish at kung anong kailangan niyang gawin dito sa earth before siya umalis. Maganda ang time. There's a time for everything. It's not all the time na natawa ka ng tawa, chika-chika, ganyan, lahat na ng joke, nasabi mo na. Tapos paglabas mo, malungkot ka pa rin. Wala ka naman natutunan. There's also a time na maging seryoso. You also have to know our limitation and boundaries din. Kung kailan dapat tatahimik. There's a time for everything. Hindi pwedeng laging tawa, hindi pwedeng laging iyak naman. Huwag naman laging parang, di ba parang, kasi pag lagi naman na, paano ko ba i-explain yun? No, parang lagi, hindi naman seryoso, parang, alam mo yun, yung God, ganyan. Parang religious mindset naman, di ba? Na hindi naman sinabi ng Lord na, o sige, ganito dapat kayo, ganyan, dapat walang maingay pag discipleship, di ba? Kasi religious mindset yung ganun. So, binigyan niya nga tayo ng freedom para hindi naman nakastick ka lang dito sa rules and regulations na binigay sa'yo ng church na ina-attendan mo. We are also free. We also have to know our limitation and boundaries din. Control, limitation, boundaries. Next, paglista ko, hindi ako, ang Holy Spirit. Instrument lang po ako. Merong iba-ibang klase ng changes in all aspects. Number 1, self. Ano yung change sa self? Dito pumapasok yung sinasabi na Throwback. Thursday. nagtitingin tayo ng mga dati nating pictures, ganyan, may makikita tayo bigla, na pala itsura ko dati, ang pangit. Anong pinag-iisip ko ng mga ganitong panahon na dito itsura ko? Tatawa ka. Tapos everyone naman, kapag tinitingnan yung mga old pictures, I believe naman na lahat natatawa, lahat na talaga ginawa ko to, di ba? Yung environment mo dati, mga puro alak, yung nasa harapan mo, garilyo, ganyan, di ba? Nasa bar, friends na kasama mo. Seryoso talaga, ginawa ko to. Parang, I believe naman na meron nagbago, kaya mo tinatawanan yung dati mong sarili. Di ba? May nagbago sa physical na anyo natin. Sa lahat, in general, na may nagbago. Pananalita, merong change na nangyari sa physical, kaya ganun yung reaction natin doon sa old self natin. Okay lang naman na mag-invest ka sa sarili mo, sa physical, yung material things ba. Kung naman tayo na mag-focus lang doon. Parang isang regalo. Kung pambalot mo, ginandahan mo talaga, may ribbon, ganyan. Ano ng mga design ng ginawa mo dyan sa balot. Pagbukas mo pala ng regalo, anong laman? Lata pala. Ano bang physical body natin? Dirt lang naman yan. Kumbaga parang alikabok, parang nilagyan mo ng design or minikapan mo, di ba? So, okay lang din naman na mag-invest ka kasi sabi nga ni Kuya Ben na, pwede ko masabihin Kuya Ben about sa LV? na, ano daw talaga niya, goal daw talaga niya na bumili ng Louis Vuitton. At hindi niya yun ipagyayabang, kundi as a testimony. Pamimigay doon. Diba? Na pwede mong sabihin na kung ganito ang ano ko, kung ganito ang
kung nakuha ko to or nagawa ko to, what more pa ikaw, di ba? Pwede mo siya i-testify. Ay pwede ka mag-invest sa physical na pangangatawan mo as a testimony sa ibang tao na sabihin sa'yo na, grabe, ang ganda mo na ngayon, dati ganito nga lang. Pwede mo sabihin sa tao na, kung binago ako ng ganito ng Lord, what more pa ikaw, di ba? As a testimony. So okay lang na mag-invest ka, pero wag masyadong magpo-focus. Ilang pares ang sapatos mo, dalawa lang naman ang paa mo, di ba? Ang mas the best kung mag-i-invest ka sa soul natin. Kasi yung katawan natin, ano ba makikinabang dyan? Lupa lang naman. Pero, ang spirit natin at ang soul natin, pang eternity. Kaya mas maganda na kung nag-i-invest ka sa physical world, what more pa yung sa soul natin. So, dapat doble ang investment natin kasi yan yung pang eternity. Diba? Na paano tayo mag-i-invest sa spiritual or sa soul natin? Na diyan mangyayari yung tinatawag natin na stripping. Ano ba yung stripping? I believe naman na yung karamihan dito na sabi na ni Kuya Ben kung ano yung stripping, na magbabalat ka ng patatas. Na di ba tatanggalin mo yung balat niya. At yung balat na yun, makikita mo na ang pangit, di ba? At isa-isa mo siyang tatanggalin, pipil. Pag nabalatan mo na lahat, ano ba yung outcome? Di ba? Isang napakakinis na potato. So kung ang pangit ng balat niya, sa loob pala, ito, gusto ng Lord na mag-undergo tayo ng stripping. Kasi yung mga pangit sa atin, tatanggalin niya at ang outcome is perfection. Kung dati, madali kang magalit, ganyan, madali kang mapikon, parang napaka-impatient mo, di ba? Kung ganun ka dati, pag dumaan ka sa stripping, di ba? So ang outcome nun, hindi ka na ganun kadaling magalit, hindi ka na ganun kadaling mainip, hindi ka na ganun kadaling mapikon, ganyan. Kasi nag-undergo ng stripping, which is for the better naman yung outcome, di ba? Minsan, makaka-encounter tayo ng mga situations at ng mga bagay at mga tao na ititest talaga yung kung ano man yung gustong ipatanggal sa'yo ng Lord. Kunyari, ang gusto ipatanggal ng Lord, dali kang magalit, mainis, gano'n, di ba? Na parang konting bagay lang, inis ka na agad. Kunyari, naiwan ka lang ng bus, inis na inis ka na, di ba? Tapos nagmumura ka pa, yung mga ganyan, di ba? Gano'n, may makaka-encounter ka talaga ng mga situation na talaga ititest yung patience mo, kung hanggang saan ka, kung gaano ka katibay. At pag paulit-ulit siya nangyayari, ibig sabihin, hindi mo pa napapagtagumpayan, tapusin din natin yung part na yun. Saan naman tayo sa iba? Baka yung kasunod naman is yung laziness, di ba? Yung higa ka ng higa, gano'n. Loaded ng TV, 2 to 3 hours, ganyan, mga... Pero dahil hindi mo pa natatapos tong isa at masyado mong minamahal, yung pagiging impatient mo, ay hindi ka talaga titigilan din ng Lord. Kung pabebe ka, pabebe din ng Lord. Di ka niya titigilan. Mag-submit ka na lang. Wala namang gusto ang Lord, kundi para di sa ikabubuti natin. Tinuro nga ni Kuya Ben before yung different levels. Na kung una, nakikinig ka lang, ganyan, kunyari sa discipleship na ganito. So, meron steps yan hanggang sa pangalawa, ikaw na yung nagtuturo. Pangatlo, ikaw nakakakuha ka na ng revelation from God. Ang gusto ng Lord, ma-reach natin yung pinakamataas na level, is Bride of Christ. Kaya, yun ang plan ni Lord sa atin. Pero minsan kasi, matigas ang ulo ng tao, kaya minsan nade-delay yung pag-progress natin sa kingdom ng Lord. Amen. Kaya mag-submit tayo. Pag siya nagsalita, wala ka talaga magagawa kundi sumunod. And it's for our own good naman. Kung titignan natin, kung dati ganito ka, tapos ngayon ganito ka na, makikita mo yung changes din sa sarili mo. And hindi pwedeng ibang tao makapagsabi nun, kundi ikaw din sa sarili mo. Na tapos, na-encounter mo ulit yung mga situations na gano'n. Ang galing, hindi na ako naapektuhan. Nagbago na pala ako. So, ganyan. Marirealize mo na, may nagbago pala sa akin. Kasi, mas kilala mo yung sarili mo kaysa doon sa sinasabi ng ibang tao na ikaw to, di ba? Huwag mong gawin na yung the best mo na achievement is yun yung pinaka-final na achievement mo, di ba? Mag-take ka ng new challenges. Kaya sinabi ni Ate Juna kanina na tapos na daw siya sa chapter na yun, na Lord, ano pang next? Ganun. Dapat ganun ang attitude sa Lord, di ba? Meron pa akong gustong ma-discover sa sarili ko na kaya ko pala. Ano pa, Lord, di ba? Malay mo, mas malaking crowd pala yung pagsalitaan mo naman next time, ganyan. Yung next pala, kunyari, nagsalita ka dito ng Tagalog, na challenge mo is Norwegian naman, di ba? O kaya, English, di ba? Sabi nga ni Ate Kat, di ba, na ang change is going out of your comfort zone. Na it doesn't mean na magaling ka sa Norwegian. Sige, Norwegian na lang yung ang tala ko, ganyan. Kasi, so, kukuha din tayo ng ibang challenge. Ako naman, praise God, di ba, na sa Bible school, nakapag-try ako magtala ng Norwegian. Tapos, nakatry din ako magtala ng English. Mas ma-explain ko ng maayos. Pero at least, masasabi ko na, ay, nagawa ako, kaya ko pala. Kahit na hindi ako masyadong magaling sa Norwegian, at least, ginawa ko yung best ko and nagturo ang Holy Spirit. At least, na-prove mo sa sarili mo na, kaya ko pala. Kala ko lang mahirap. Pero madali pala pag nandyan ang Holy Spirit at ang revelation ng Lord.